You are now watching KG Channel. Hello and welcome back. Ito na po ang mga maiinit na balita. Jake Ejercito, naghihinayang nga ba dahil hindi napunta sa kanya ang project na What's Wrong with Secretary Kim? Noon kasi ay napabalita na si Jake Ejercito ang makakatambal ni Kim Chiu sa What's Wrong with Secretary Kim, ngunit nag-iba nga ang ihip ng hangin at plano since napanood ng mga tagahanga ni Paolo Avellino at Kim Chiu ang TV series, na linlang nagkaroon ito ng magandang rating at tinangkilik ang pagganap ng dalawa sa linlang kung saan nagbigay ito ng magandang rating. Talaga naman na maganda ang naging chemistry ng Kim Pao. Kung aktingan lang din ang pinag-uusapan, ay hindi nagpabaya ang dalawa at kakaiba ang pinamalas nilang talento sa pag-acting, kaya naman minahal at sinubaybayan ng mga manonood ang linlang. Sa interview naman ni OG Diaz kay Jake Ejercito, natanong ni OG Diaz kung ano ang naging reaksyon ni Jake Ejercito nung finally hindi pala si Jake yung nasa What's Wrong with Secretary Kim. Kasi inaasahan ng lahat noon na si Jake yung gaganap dito. Inamin niya na maraming naging usap-usapan about it. Pero ayon kay Jake na in the end, hindi siya ang napili at naintindihan naman daw niya ito. At may tiwala naman daw siya sa desisyon ng mga producers at ng management. Sinabi din niya na mas sila naman daw ang nakakaalam kung ano ang ikagaganda ng nasabing palabas. Aminado naman siya na magaling na actor si Paolo Avellino, at sino naman daw siya kay Paolo Avellino in terms of skills. Looking forward na lang daw siya sa magiging susunod na project niya. Yan naman ang naging humble na sagot ni Jake Ejercito kay OG Diaz. Hindi naman maikakaila na may ibubuga si Jake Ejercito sa aktingan to think na kailan lang din siya nagsimula sa showbiz at marami na rin siyang naging mga projects sa ABS-CBN. Kaya kung hindi ito para sa kanya, sigurado na mabibigyan pa siya ng magandang project kasi may talento siya sa pag-arte. Samantala, dumako naman tayo kay Catherine Bernardo na naging trending na naman sa social media dahil marami ang nagnanais na sana ay maimbitahan daw siya ni Coco Martin sa FPJ's Batang Quiapo. Kung maalala kasi bago pa maghiwalay ang Kathniel noon, nagpahayag na ang Kathniel ng interest na makatrabaho si Coco Martin sa Batang Quiapo at nasabi noon ni Daniel na kung may magandang letra para sa kanila ni Catherine ay magsabi lamang daw si Coco Martin sa kanila. Since hiwalay na ang Kathniel, ang hiling ng mga tagapanood at taga-subaybay ng Batang Quiapo ay magkaroon ng special role or maging special guest si Catherine Bernardo sa Batang Quiapo. Marami ang na-excite sa balitang ito, although wala pa naman itong kumpirmasyon at puro manifesting pa lang naman, bakit hindi daw sana subukan dahil sigurado daw naman na mas maraming tatangkilik sa nasabing programa. Marami din ang nagpahiwatig sa social media, lalo na ang mga hindi daw sumusubaybay sa Batang Quiapo, na kung sakaling ipapasok si Catherine Bernardo ay susubaybayan na daw nila ang nasabing palabas. Dito naman makikita na talaga namang kakaiba ang hatak at karisma ni Catherine sa mga tao. Well, sa bagay ay promising naman kasi ang kanyang aktingan at laging namumove niya ang kanyang mga viewers kung siya na ang pinapanood ng mga tao. Umasa naman ang mga fans na sana ay makita nila ang kanilang idolo na si Catherine sa Batang Quiapo balang araw. Marami din ang nagbigay ng suporta kung sakaling kukunin sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Kung sa bagay mas nakaka-excite din dahil muling magsasama ang dating magkasintahan. Pero kung sakaling matuloy ito, ano kaya ang magandang role para sa dating magkasintahan? Ngayon kasi, ay medyo bumaba umano ang rating ng FPJs ang Batang Quiapo dahil sa magandang pinapamalas ngayon ng Black Rider ng GMA.